Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na isusulong niya ang kapakanan ng mga sundalo sa kanyang naging pagbisita sa Camp Melchor de la Cruz sa Isabela. Sa katunayan, ibinigay na ng Pangulo ang presidential plane sa militar para magsilbing air ambulance. Ibinigay na rin ni Pangulong Duterte ang ikatlong narco list sa militar kasabay ng paghikayat sa mga ito na makipagtulungan sa pulisya para sugpuin ang iligal na droga. Ang ulat mula kay Julius Disamburu. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang poprotektahan at bibigyang pansin ang kapakanan ng mga sundalo sa bansa. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasabay ng kanyang pagbisita sa mga sundalo ng 5th Infantry Division ng Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela. So it's a long fight ahead. What I can assure you is for as long as I am president, you will have all equipments and weaponry necessary to win the war, or at least to defeat them in every fight. Di kayo maluluman yan because si Defense Secretary nga binigay ko absolute authority to buy whatever is necessary. We are doing good with the sniper activity. You learn more about it. At saka yung mga best ninyo, sabi ko lahat dapat magpasok, lalo na yung mga entry. Kailangan na. But all of you will be given yung protection sa armor. And of course, the weapons that you desire. But above all, I have ordered and will binigyan ko kayo din ng almost $500 million. Last time sa AFP nagpunta ko, maraming kulang ninyo, marami akong binili. MRI, Barrick is for pag nag-away kayo dyan, hindi kayo na-extract kaagad, tapos nasugatan ka sa kamay paa, at yung gangrene. Pagdidiin pa ng Commander-in-Chief, magsisilbing ambulansya na ng sandatahang lakas ng bansa ang presidential plane. Bukod dito, hinikayat din niya ang kasundaluhan na lalo pang magsanay para magwagi sa anumang laban. Naging pagkakataon din ang pagbisitang ito upang igiit ng Pangulo ang maigting ng kampanya laban sa droga, korupsyon at terorismo na ilan sa mga problema ng bansa. Sa usapin sa droga, bitbit ng Pangulong Duterte dito sa Isabela ang ikatlong narco list. Ito lahat yan. Ang last, Mayor Rinaldo Flores, HVT, High Value Target, Magilian, La Union, validated. Tapos dito sa isang page, Mayor, Assemblyman, Mayor, Vice Mayor. Dito sa iba naman, puro barangay captain. Barangay captain, Buni Sultan, Lumate Maasin, Municipal Councilor. Alam mo, ang kontra ko dito, Gobernador, Congressman, Mayor, barangay captain. Nasa gobyerno. How can I build a case na ganito? Sa karami sabihin ng human rights, itong mga torpe na you build a case then you file. Paano? Sana ko maghanap ng pulis. Na tayo, you are preparing for what? Ito. Oh. Sana ko Kagaya si Luot, Region 1. Nandiyan yung pangalan niya. General Luot. Region 2, nandoon yung pangalan niya. Region 3, nandoon yung pangalan niya. Region 4, nandoon. What does that mean? It means to say that wherever he was assigned, he was into drugs. That is what it means. Ayun ang mga kalaban nito. Kaya sabi ko, if it would outlast me, wala ako bigla,
Ang hingin ko lang sa inyo, lahat kayo, pati mga journalists, see to it that this country will not take a spin. Kasi ito, the whole of the Philippines ang tinamaan. Hindi ninyo alam yan. Hindi ko rin alam yan. Inatasan din niya ang mga sundalo na makipagtulungan sa pambansang pulisya na supuin ng droga at protektahan ang mga Pilipino at makamit ang maayos at payapang bansa. Magiging hakbang din daw ito upang maiwasan na ang pagkakalulong ng isang individual at sinumang miyembro ng pamilya na masangkot sa operasyon ng iligal na droga. Dahilan para mawala ito sa tamang pag-iisip, daan kaya nakakagawa ng krimen. Sa usaping korupsyon, tiniyak ng punong ehekutibo na magiging malinis ang kanyang gobyerno. Gaya din ng mga naunang sinabi, tuloy din ang hangarin ng Pangulo na labanan ng paghahasik ng terorismo. Nagtapos ang pahayag ng Pangulo sa kanyang paalala sa AFP na gawin ang kanilang trabaho batay sa kanyang atas at siya din naman daw ay ginagawa lamang din ang responsibilidad at trabahong nakaatang sa kanyang balikat base sa sinumpaan niyang tungkulin para sa bayan. Samantala, patuloy pa din namang isinusulong ng kanyang administrasyon ng kapayapaan. Patunay ang gagawing negosasyon sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo. Pag naariglo natin itong komunista, it is not a case where relax na tayo because your training would continue. In the horizon. At huwag ninyo akong tanungin o dadating ba o hindi. Dadating yan. Sigurado ako, and even if I'm no longer around, you will remember me. Mula sa Isabela, para sa PTV News, Julius de Samboron. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.